Masters of the Table, gusto ko sanang simulan o buksan ating deliberation sa pagtatanong ng with the 3 sets of menus na pinresent sa atin ng ating tatlong cooks. Bago tayo pumunta sa lasa at sa presentation ng mga pagkain nila, sino bang may pinaka-attractive o pinag-isipan ang kanyang menu? Yung nakita ko naman kanina, lahat naman sila merong team, no? For example, mag-umpisa tayo kay Ara. Kay Ara, sa umpisa pa lang sinabi niya, gusto ko comfort food, yung simple lang, na yung gusto kong kinakain. Tapos nakita rin natin yung team na gumamit siya ng mga familiar na mga bagay, kamukha ng kamote, tsaka empanada. Yung kay TJ, talagang sinabi niya, gusto ko ma-achieve yung gusto ko pakita na gusto kong European. Kay Ting naman, yun ang magagawa ng housewife, yung adaptability, yung pagluluto para sa given na yung limited resources. Lahat naman sila may kanya-kanyang team. Sa akin, ang hirap i-judge kasi ang kakayahan nila, halos magkakapareho naman eh. Very admirable ang ginawa nila kasi hindi nga sila schooled, no? Mga uwi doon, training nila, hobbies sila. And it's very difficult to judge. I would say to last this long, from all the competition. Maganda yung mga ginawa naman nila. Nakikita ko naman yung talagang eagerness nila, yung ginagawa talaga nila. Pinipilit nila na talagang yan ang gusto na nilang feel. Sabi niya na Chef Jean, magandang pagbasihan na natin ang pinaka-importante na criteria, which is the taste. Simulan natin kay TJ. Si TJ, palagay ko talaga, ang maglalaban dalawang babae, isang lalaki. Ang sakit ng lalaki minsan may konting, hindi kasing sipag, no? Hindi naman sa tamad, no? Pero sa umpisa pa lang yung kanyang sauce, no? Yung inayos niya yung pasta, al dente, inayos niya yung isda, maganda, bacon, binalit niya yung bacon, nakalimutan niya yung sauce. Yung kay Ara naman, yun nga, medyo may time pa naman sana, dapat ang dami pang magagawa. Susutin mo ng maayos, maganda yung presentation. Kay Ara naman, I couldn't help but give low scores on the dessert. Talagang mababa sa akin ang score. Tapos noon, tama lang yung score ko sa starter niya kasi salad siya na Pero championship match to eh. Dapat banat eh. Yung kay Ting naman, parang siya, naka-plating na pwede mong kainin as a guest. Parang wala kang pagsisisihan. Kiting, okay starter, okay naman main course except for that little mango caper. Dessert to me was a little low scored but still edible. Sa akin ganun din. Kasi wala, parang kumbaga sa tinikman namin lahat, yung consistency niya, yung presentation, yung yung combinations naroroon. Maano pa lang no? Yung starter pa lang niya matibay na yung tofu pouches, nandun yung paggagamit ng lumpiang sariwa concept. Yung main concept niya, yung beef kahit na local, okay pa rin. Yung dessert, nandun yung concept niya na pwede pa improve, pero masarap naman, no? So sa lasa, palagay ko, although malapit sa akin kasi sa score yung lasa ni Chef Ara tsaka ni Chef Ting, malapit eh. Kumbaga palagay ko, points lang talaga nagalayo sa akin. Siguro ang pipiliin natin tonight yung hindi up and down ang mga pinresent, yung consistent. Yung everything was consistent, everything was edible and was would be very good on the table. I think that would be the choice. Raymond, maraming salamat. Thank you. Chef Boy, maraming salamat. Chef Jean, maraming salamat. At dahil sa inyong tatlo, meron na tayong kauna-unahang kitchen superstar. Masters of the Table again, thank you very much. Ang first ever kitchen superstar ng bansa ay si
Nagpapasalamat ang Kitchen Superstars sa mga sumusunod. Kasapura, the official headquarters of Kitchen Superstars. Fashion Chefs para sa wardrobe ng Kitchen Superstar Cooks and Chefs. Mag-ingat sa mga punso at baka kayo manunog. Sino ka? Sino kayo? Ako ang sumumpa niyan. Ang laki-laki ng pwesto. Pag tatlong tao dapat babayaran mo. Hindi naman tama to ah. Nanuno lang naman ako. Malas daw yan sa pungsoy. Okay ka lang, nasaktan ka ba? Laki kasi ng puwet mo eh. Si Claudine